Mayong hapon sa tanan. Salamat kayo nga nagapadayon ta sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Salamat kayo nga bisan dunay bagyo pero padayon ta wala ra man kahangin laman ning atoa. Hangin na ni sa di gyud ta makuha nag-ulan kay layo-layo ra man sa Luzon. Gahapon wala may makalakaw sa among paghatag og trucks kay nakoy meeting gahapon. Pit maisak adlaw ang among meeting. So pag-abot nako natulog ko diretso kay hasol kayo itong among yadtuan. Na blessing but ang blessing building tulo ka story. Nagsaka-saka mi, saka naog pastila ning atong edad ngayon ani na isura na saka hasol na kayo. So, de pagkahuman nag-meeting mi, hantod nga naabot siguro to doon alas 4, kuha na akong jimbot dito sa Kagawasan. So, mauna nga wala mi kahatag og tracks gapon. Ang choir naka-sulwining sila gahapon tulo ilang na sulwining. So salamat sa choir nga naa sila gahom sa pag-awit tungod kay doon na sila na save gahapon. Tulo ka kalag. So mao na atong mga activity sa atong mensahe karon nindog ta abrihan nato ning atong basahon nato ning atong reference karong diri sa John 10:28-29. I hope nga naglaom ko nga mapanalanginan ka aning atong mensahe karon. John 10:28-29. Ito lang ni hinayon pag-explain. Tungod kay mao ni ang sulti sa pulong sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Okay na mo? John 10:28, kamay basa na. Ready, read. Verse 29, go. Amahan naman ng itnon, buhi ng mga Diyos. Salamat kay Amahan sa matag usangan niya karong kahapon, Lord. Salamat kayo, Amahan, nga nagapadayon ning pagsimba namo diha kanimo, paghatag nimo dako kay pasidungog. Salamat, Amahan, sa wisdom sa among Sunday school teacher, imong gihatag pagtudlo sa mong pulong, bisan sa among Sunday school teacher sa kabataan, Amahan, dili sayon ang pagtudlo labi na sa kabataan, Lord. Tagaay sila grasya, Amahan, kani magtutudlo na mo, Ginoo. Amahan naman lang itnon, salamat usab sa manindot nga awit sa choir, ug salamat nga sila nagapadayon sa soul winning, Ginoo, pagpangabig ug kalag. Salamat kay Ginoo. Amahan, among gipangamuyo kanimo nining kahaponon, tagaay gahom ang imong pulong, ang matag usa tagaay sayon nga pagsabot, kini imong ulipon tagay igsusulti. Among gipangamuyo, Amahan, nga ikaw gayud magahatag namo nining wisdom pinaagi sa bililhon nimong dugo, Amahan. Abuga ang evil spirits pinaagi sa dugo ni Jesus Christ, ug tabuni kami, Ginoo, sa bililhin mo nimong dugo. Kanay mga equipment nga among gigamit, proteksyon ni Amahan. Dios nga langit nun, kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo ang tanan ini, among nagisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay. Kani atong mensahe, wala na gitudlo sa kasimbahanan except sa mga Baptist. Kasagaran gud sa mga Baptist nagtudlo anig
eternal security. Sa uban simbahanan o ang kasimbahanan, kung ang ilang pastor kumbinsido sila sa once saved always saved, ila nang gitudlo, pero dili wala gani, di po nila itudlo. Sa to pa ang membro sa church, dili sila kabalo whether or not mawala ba o dili ang ilang kaluwasan. Pero dinhi sa atong grupo gitudlo gani siya. Mao ni gisulti ni John ngindri. Ang og ako naghatag ngadto kanila, og ako kaning ako si Jesus Christ ni. Og ako naghatag ngadto kanila, kaning kanila kadto ning believer. Na og ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon. Og sila dili na gayud malaglag. You see? Og sila ang mga believer dili na gayud malaglag. Ni adunay tao nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Verse 29. Ang akong amahan nga mihatag kanila kanako, God the Father, mihatag kanila kanako, kaning kanako mo ni Jesus Christ, mas dako kay sa tanan ug walay tao nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Uli niya siya ang gisulti ni John. So, usa kini ka lalom kaayo og makalipay nga kamatuoran nga ang pagtuo sa usa ka Christian nga pundar na diha sa dili matarog nga gahom o napundar na sa saad sa Ginoo. So nining kahaponon, kining ato mensahe bahin ni sa eternal security. Ang kasiguruhan sa atong kaluwasan nga ang atong kaluwasan dili na mawala. Dili na gani mawala. Paminaw lang maayo ani nga mensahe tungod kay aron masilsil gyud sa atong unahunag kasing-kasing nga once you are saved, saved na ka forever. Saved na ka forever. So, mao ni atong mensahe karon naguluhan ni og the shepherd's hand. Kaning shepherd magbalantay mao ni si Jesus Christ. The shepherd's hand, the unshakable security of the believer. So, ang kamot sa magbalantay mao ang dili matarog nga kasiguruhan sa pagtuo sa usa ka believer. Mao na itong mensahe karon. The shepherd's hand, the unshakable security of the believer. Abi ni mo doon na may ang mga kasimbahanan doon ay crisis of certainty. Crisis of certainty. Kana bang doon ay crisis nga walay katinuan ba? Mga hinigugma ko diya sa Ginoo, kita nagpuyo ta niining kalibutan nga doon na ba'y laglom kayo nga insecurity. Wala tay kasiguruhan. Matag pundasyon, masabta na to nga magakautro. Every foundation seems to shift. For example, ang atong mayong panglawas, dili na kanunay pirmi mayong panglawas usahay pakyas na. Labi magguwang-guwang na ta, maabot na sa kong edad, ani lisod na, madali rin, masakit ang tuhod. Sakit mo, kaon panit at litson nga lami, ba kayo? Lisura na, oy, sakit na yun. Maayo na lang, kay natudluan kong paghimo, o naghimo si Jimbot o haplas, nga sayon na kayo, kining abukado. Patag dali arahin noon maayo imong sakit sa tuhod. Kundi araman da ining white gasto. Sigo na. Every foundation seems to shift.
Matag foundation, masabtan na to nga mautro ba ang atong panglawas, ang atong bahandi, dili man na perminting nga dako, mugamay may gyud na madugay madali. Dunay mga karong panahon na maayo pa inyong relasyon sa matag asawa, moabot ang panahon nga mo break pud ang relasyon. Then bisan gani ang yuta nga atong gitumban, mabati nato nga dili stable, unstable. Sama atong gisulti ni Jed dito sa Cebu. Pag human sa linog, na ay dagkong yuta nga nangabuak, nga bangag tan-aw nila, diyan sa ilalom na ay tubod. So, masabtan nato nga dili gyud stable bisan kaning yuta nga atong gitumban. Bisan gani dinhi sa Kristohanong kinabuhi, dunay wrestling, dunay away ba? Dunay panag-away ba? Ang persistent question nga maoy hatag og problema sa atong kalag, mao ni ang pangutana, is my salvation secure? Ang imo bang kaluwasan doon na bagoy kasiguruhan? Mao na ang mga pangutana. Mahimo ba nga ako by some failures or fault mawala ang kanang pagpalit ni Jesus Christ diha kanimo gipalita pinaagi sa bilihon niyang dugo? Mawala ba ni? Mawala ba ni Asya? So, nining kahaponon, we turn to the very words of our Lord Jesus Christ aron mapadapli nato ni aron makapahulay ti ini nga kabalaka. Ato ni mapadaplin ba ni nga worry, kanini ang worry sa hunahuna sa tao nga ang atong kaluwasan secure ba? Now, we do not rest our assurance upon the strength of our own grief. Wala ta musalig sa atong kasiguruhan, sa atong kaluwasan, pinaagi sa kusog sa atong pagkupot sa atong Ginoo. Apan nagasalig ta diha sa labing gamhanan nga kamot sa pagbalantay nga si Jesus Christ. Ang atong text karon gikan ni sa John's Gospel, nag-declare ni that salvation is not a temporary contract. Balikon ako. Kaning text nato karon gikan ni sa John's Gospel katong atong basa, nag-declare ni, nagsulti ni nga ang kaluwasan dili ni siya temporary nga kontrata. Apan usa ka ni ka eternal nga posisyon. Usa ka ni ka eternal walay katapusan nga imong naangkon, wala ni masiguro pinaagi sa mayong buhat sa mga tao, apan tungod kay gigarantiyahan ni mismo sa Ginoo. Muna ang atong kaluwasan. So, kani atong mensahe nagtuyok-tuyok ra ta ani dito atong ibasa na to, John 10:28-29, doon na dahil other verses na gigamit. Number 1 is the nature of the gift. The nature, ang natural niya na nga gasa. Ingon dito, life that is eternal. So, ang nature of the gift is kinabuhi nga way katapusan. Life that is eternal. Now, ang atong Ginoong Hesukristo, nagsugod siya aning katingalahan kay nga saad, pinaagi sa pagpasabot nato sa gasa nga iyang sangkap kanato. Mayon siya sa atong gibasa kaniya, and I give unto them
eternal life. And I give unto them eternal life. So, point A, atong gingon niya, it is a gift, not a wish. Usa kini kagasa, dili ni kanang bayad ba? Dili ni usa ni kagasa, dili ni bayad. It is a gift, not a wish. Kung imo ra mo itutok ang atong mga nahuna sa dako kaya nga contrasting verse. Nagka-contrast nga verse ba? Basahon na ko nato na kamay basa na Romans 6:23. Romans 6:23. Basa na klaro nimo, ready, read. So, mao na ang contrasting verse nga atong ibasa. Ang usa ka words imo nang ang words na earn nimo na ang usa ka words na ang kanang usa na binisayaan ng wages, ang bayad nga angko nimo na kay nagtrabaho ka. Ang usa ka gift imo ra na gidawat. Ang usa ka gift gidawat na nimo. Now, if eternal life were a wage, kung ang eternal nga kinabuhi bayad, kinahanglan ato ning trabahoan kanunay aron ma-maintain nato ang bayad. Di ba? And the first failure, pirmiro na tong kapakyasan, magpasabot na termination, mawala ang bayad. But because it is a gift, tungod kay ang kinabuhi, gasa na, kinabuhing uli katapusan, gasa na, it is not earned, wala ni nato maangkon sa atong kaugalingong mga buhat. Wala ni nato maangkon sa atong kaugalingong buhat, and therefore, it cannot be lost by our failures. Dili ni mawala sa atong mga kapakyasan. To say we could lose, kung musulti ta nga mawala ni, it is to say we could earn it back. Makuha na ito, nagbalik. O kana na siya nga panultihon, nagkabangi na sa very nature of grace. Very nature, ang nature sa grasya. So, mao na point A. It is a gift, ang atong salvation, it is a gift, not a wage. Dili bayad, gasa ni siya. Point B. Its quality is everlasting. Ang iyang quality, walay katapusan. Everlasting. Now, the word eternal, ang pulong eternal sa Greek niya is anios. Anios niya sa Greek. Ang mo't pasabot ani, kinabuhi nga wala na'y katapusan. Eternal, kinabuhi nga wala na'y katapusan. Kung ang kaluwasan mawala ni sa moabot nga adlaw, then ang kinabuhi nga gihatag was not eternal. Temporary. Kaya mawala mong kahala. Makuhala mong kahala. Dili ni eternal, temporary ni. Pero the promise is not temporary life. Ang saad, dili temporary nga kinabuhi, but eternal life. Eternal life. So, niadtong panahon nga gihatag ni Jesus Christ diri nato, iyahaning gihatag usa ni ka hatag nga permanente na ni. Permanente na ni, immutable or dili na ni mausab, and everlasting, nagsugod ni niadtong panahon nga mituo ka, bisalig ka, bidawat ka kinasing-kasing sa maayong balita or gospel o bituo ka sa dugo ni Jesus Christ. Diha ni nagsugod ning imong eternal life.
kung wala nimo, kung dili wala ka mo tuo kinasing-kasing nagtagad-tagad lang kay unya na lang ko mo tuo kana dili sa ron kay labi para ba kay ni bisyo na di, wala pa kay kinabuhing walay katapusan. Pero muna ni siya, balikon ako. When Christ gives it, natong panahon nga gihatag ni Jesus Christ ang everlasting life, gihatag ni nato kanini siya permanente na ni. Dili na ni mousab. Wala na ni bugto, wala na katapusan ni. Nagsugod ni natong panahon nga kita mituo, nga kita misalig, kita midawat kinasing-kasing sa maayong balita or gospel or mituo ta sa dugo ni Jesus Christ. Number 2, the promise of the shepherd. Kung sa promise sa shepherd, ang saad sa magbalantay, never to perish. Dili yun mawala. Jesus Father secures His promise. Si Ginoong Jesus Father, gihatag niya kasiguruan ng iyang saad with a resounding double negative declaration. Double negative declaration. Paminaw, mao ni siya, ang double negative declaration. Yun dito. And this shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Dili yun ni sila mawala. Dili yun ni sila makuha gikan sa akong mga kamot. Mao na ang promise. Mao na ang promise sa magbalantay. He shall never to perish. Point A. Yun ito, this shall never perish. Kung na-save ka, gingnan ka, na dili na yung kamalaglag. Di na yung kamalaglag. So, kadtong mga karniro nga iya ni Jesus Christ, kadtong mga believer, iya man ka ni Jesus Christ, gimarkahan na ka for ultimate safety. Kung sa may gimarka nimo, gisiliuhan na ka sa balang espiritu. Gisiliuhan ka sa balang espiritu. Kanang pulong peres, dinhi signifies eternal ruin or condemnation. Muna mo pasabutan na. If you are truly Christ's sheep, ug tinuod ka nga karniro ni Jesus Christ, nakadungog ka sa iyang tingog. Saan mo nimo pagkadungog sa tingog ni Jesus Christ? Basa kag Bible. Basa kag Bible, simba ka, kay nakadungog ka sa wali sa pastor. Gawa sa wali sa pastor, nakadungog ka, gipabasa pagyog ka sa pulong sa Ginoo. Mao na atong paagi diri. Then, tungod ana, misunod ka niya. Misunod ka niya. O tungod kaning sunod ka, your destiny is changed forever. Ang imong destination na otro na hangtod sa kahangturan. Ingon sa pulong sa Ginoo, you have passed from death unto life. May agi na ka gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. John chapter 5:24. Kamay basa na. Ready, read. Wala kaya ingon ni John. Ingon si John, sa pagkatinuod, doon na guni emphasis kay duha man ka verily, duha ka pagkatinuod. Kay ordinarily musulti ta sa pagkatinuod, sakto na Pero kani kay ingon re, doon na emphasis ni siya, sa pagkatinuod, ako mag-ingon nga kaninyo, siya nga nagapaminaw sa akong pulong ug nagatuog kaniya nga may padala kanako. Adunay kinabuhing walay katapusan. Ug dili mo adto sa pagkahinukman sa silot. Apan miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.
Mo na ang status nimo. Status na to. For the believer, alang sa mga believer, alang kanimo nga magtotoo, bisan pa ang physical death, dili na siya perishing, dili na niya makawala nimo. Ning sulod lang ka diha, kung mamatay ta, ning sulod ta diha sa presensya sa Ginoo. Sulod ta sa presensya sa Ginoo. Kaning atong bisan ang atong physical death. Tungod kay secured ta sa atong pagka-believer. Yun siya, they shall never perish. Dili yun siya mawala. Point B. Ingon dito, no man shall pluck them out. Mao ni ang external threat. No man shall pluck them out. Walay tao nga makakuha kaniya gikan kanako. Mao ni gi-declare ni Jesus Christ. Jesus Christ declares that no man or no person or no force or no enemy, bisan pag mga magtutudlo nga mga di tinuod, false teachers, bisan pag ang yawa mismo can violently snatch the believer out of his keeping. Balik ko na ko. Ingon si Jesus Christ, i-declare niya, walay tao, person, o force, o kontra, false teachers, at bisan pa ang yawa nga maka violently snatch sa usa ka believer diha sa iyahang mga kamot. So, tanawa lang gud ning imagine lang niya. Look at this imaginary. The believer is secured in the hand of the good shepherd. Ang usa ka believer, ikaw nga usa ka believer, isa ka magtotoo, secured ka, nakasiguro ka diha sa kamot sa maayong magbalantay, diha sa kamot sa ni Jesus Christ. Sa panahon nga si Satan nasuko nimo, sa panahon nga ang kalibutan mudaog-daog nimo, kung ang paglutos makahadlok nimo, ang kamot ni Jesus Christ mauna ang atong dalangpanan. Is sovereign ang labing gamhanan in dili mabuntog nga proteksyon. Kani nga kamot is what saves us and what keeps us. Kani nga kamot ni Jesus Christ, mao ni nagluwas ka nato ug mao ni nagpugong ka nato sa tanan nga mga hulga sa atong kasiguruhan sa atong kaluwasan. So, our security is not grip of the ship. Ang atong security, ang atong kasiguruhan sa atong kaluwasan, wala na nga kitay nagkupot sa Ginoo. Dili na nga kitay nagkupot sa Ginoo. Apan tungod na sa gahom sa pagbalantay. Gahom sa pagbalantay. Ngano man nga kung kita ko'y magkupot ngadto sa Ginoo, posible man nga kapuyon ta maluag ang atong pagkupot. Makabuhi ta. So mauna na ang atong security is not the grip, is not the tenacity of the ship, but naana siya sa gahom sa pagbalantay, sa gahom ni Jesus Christ. Una, no man shall pluck them out. Number 3, the double garrison, the power of the Father. Double garrison, kanang garrison, mga sundalo man magbantay sa kampo. O pananglitan, ang nagbantay anang kampo isa ka batalyon, double garrison, duha ka batalyon. Abot pa sa bota na, duha ka batalyon ang nagbantay anang kampo. The double garrison, the power of the Father. So karon si Ginoong Hesukristo
moves from a single layer of security to an unbreakable double garrison of divine power. Balik ko na ko. Karon, now, the Lord Jesus Christ moves from a single layer of security to an unbreakable double garrison of divine Father. Sabtan na ni mo ron. Ingon dito, my Father which give them me is greater than all. My Father which give them me, ang amahan ako nga naghatag nimo diri ni Jesus Christ, mao na pinakadako sa tanan. Yun dito, no man is able to pluck them out of my Father's hand. So, ang kamot ni Jesus Christ nga nagpugong nimo, ligon kayo to. Pero tanawa, ang kamot ni Jesus Christ in itself is resting inside the even greater hand of the Father. Gikuptan ka sa ikaw ba, gikuptan ka sa mahal na siya, gikuptan sa Jesus Christ, gikuptan na kan Jesus Christ. Igon sa pulong sa Dios, ang God the Father, gikuptan pag yung sa God the Father. Saan mo nimo pagkabuhi, ana? Ngayon ang pulong sa Dios, greater than all. Greater than all, mauna, dili nakakabuhi, ana. Munang ang imong kinabuhi ng walay katapusan, secured lang ko na diya sa Ginoo. That is secured. So, the shepherd's hand is in itself resting inside the even greater hand of the Father. Okay, point A. The hand of Christ held by the hand of the Father. Okay. Ang kamot ni Jesus Christ, gikupta na sa kamot sa God the Father. So, mao ni nagpresentar sa hingpit ng kasiguruhan sa itong kaluwasan. This presents an absolute security. The believer is held by Christ. Ang usa, ikaw, gikuptan ka ni Jesus Christ. Si Kristo, gikuptan sa God the Father. Unsaon ni mo pagkabuhi, unsaon pagkawala sa imong kaluwasan? Unsaon pagkawala sa itong kaluwasan? If one were to be lost, it would require that they be plucked first out of the hand of Christ. Kung mawala ta, nagkinahanglan na nga kuhaon na sa pirmiro out of the hand of Christ. Then out of the hand of the Almighty Father, kung makuha manggaling. This is very impossible. Imposible kayo na niya. Tungod kay it would require an enemy greater than all. So, and the scripture declares that the Father is greater than all. So, walay makakuha nimo sa kasiguruhan sa imong kaluwasan. Once you are saved forever. Maula na atong gusto nato ihatag ning mensahe kay nining mga katapusan mga adlaw, doon mga panahon nga maluya ta. Makaingon ka, luwas baka ko, no? Ingon na ba? Doon panahon nga magsakit ta, mga luwas baka ko. So, mauna akong sulti ganiha, whether unsay mautro sa atong kinabuhi, kita nga believer, you are eternally secure ang iyong kaluwasan. Point B. The unbreakable chain. Ang dili mabugto nga kadina. Ang dili mabugto nga kadina. So, basahon nato na ron Romans 8:30-8:39. So, ato ning ipalig-on kani nga kamatuoran uban sa gisulti ni Apostol Paul. Nga iyang gilista dinhi, si Paul iyang gilista dinhi ang totality of creation and time and find them all helpless against the security of the believer. So, ato basahon na niya siya.
Romans 8:38-39. Kamoy basa na 38. Ready, read. "39, go. Okay, mao na giingon ni Paul. Mao na giingon ni Paul siya. Kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi ni mga anghel ni mga punuan ni mga gahom ni mga butang karon ni mga butang nga umaabot ni kahabugon ni giladmon ni bisan unsa pang uban nga minugna nga makahimo pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa ni Kristo Hesus nga atong Ginoo. See? Gabi kay ni mao ni siya ang akong giingon nga unbreakable chain. Mapalo man nimo na siya diha sa screen. Ang kamatayon o kinabuhi, death or life, the crisis of dying or the destruction of living, neither can sever the cord. Mamatay man ka o buhi man ka, ang krisis kuno sa kamatayon o ang pagbalda sa atong pagkinabuhi dili na makabugto dili makabugto na sa kadina. Tungod kay akong balikon to akong istorya ganiha, sukad ka nga misalig mituo sa gospel, mituo ka sa dugo ni Jesus Christ, didto nagsugod ang imong kinabuhing walay katapusan. Kung unsa man mamatay man ang tao, kanang atong kamatayon dili na katapusan. So death or life is a death or life, the crisis of dying or the destruction of living, neither kaning duha dili ni makabugto sa kadina. Katong gingon niya dito, angels or powers. Angels or powers. All spiritual hosts, good or evil, are powerless to defeat God's purpose. You see? So, ang tanang spiritual host, maayo man nagdautan, wa na'y gahom, mga makabuntog sa katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon dito, things present or things to come. So, dili ni kung unsa man ang imong nabuhat kaniadto, nor unsay imong kahadlok sa ugmadamlag. Wala na siya. So, things present or things to come. Ang buot pasabot na, not what you did yesterday, unsay gibuhat nimo kaniadto, nor unsay imong makahadlok for tomorrow. Ingon dito, ingon si Paul, any other creature. Any other creature. So, appeal na din ang mga redeemed creature of himself. Ikaw, redeem man ta. Kita redeem ta. Appeal na din ang redeemed creatures of himself. You cannot lose your salvation. You cannot lose your salvation because we are creatures, and no creatures can separate you from the love of God. Wala. Walay creature mga makabulag nato sa gugma sa Ginoo. Your assurance or our assurance is not based on our perfect walk, but on God's perfect love, which is in Christ Jesus, our Lord. So, muna ang conclusion sa itong mensahe. Live in the confidence of His keeping. Live in the confidence of His keeping. My dear friends, if your salvation depended on your ability to hold on to God, you would surely lose it the moment you were born again.
For our grip is weak and prone to slip. So, ang atong kaluwasan, kung ang atong kaluwasan nagdepende na sa atong ability nga mo kuputa sa Ginoo, sigurado mawala gyud na. You would surely lose it the moment you were born again. Tungod kay ang atong pagkupot sa Ginoo, huyang na siya. Kapuyan man ta. Huyang na siya. Our grip is weak. Dayon, prone na siya nga mabuhian na to. Prone na siya nga mabuhian na to. But our security, apan ang atong kasiguruan, ibase ni entirely on the truth we have read today. Christ holds us and the Father holds Christ. Saon pagkawala sa imong kaluwasan. Na, kini nga pagtulunan, this doctrine is not a license to sin. Kani nga doktrina, di ni lisensya nga magpakasala na, kaya eternally secure naman ito kaluwasan. Dili ni license to sin. It is the power to serve. Usa kini kagahom nga moalagad sa Ginoo. Because you know, your standing is secure. You are free to live a life of gratitude, not a life of fear. So, akong balikon, tungod kay nahibalo ka nga imong pagbarog isip luwas, secured kayo, doon natay kasiguruhan nga magkinabuhi sa kinabuhi uban sa pagpasalamat. Dili kinabuhi sa kahadlok. We serve out of love. Mag-alagad ta sa Ginoo pinagi sa gugma. Not out of fear of losing your eternal home. If you are Christ's sheep, kung karniro ka sa Ginoo, salig diha sa double garrison of the Father and the Son. You have eternal life and you shall never perish. Wala nang isulti sa pulong sa Ginoo. So, if there is any soul here today who has never yet passed from the shaky hands of self-effort into the strong, secured hand of the shepherd, I invite you to place your faith solely on Jesus Christ. Receive His gift, the watang iyahang gasa, gift of eternal life today. O mahibalo ka, the unshakable peace that comes from being kept by God Himself. So, tuguti nga ang kalinaw sa Ginoo, which passeth all understanding, keep your hearts and minds through Christ Jesus. Managingon ni Paul sa Philippians 4:7 ingon siya, ug ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa tanan nga pagpalabot mubantay sa inyong mga kasing-kasing ug mga huna-huna pinagi ni Kristo Jesus. Nindugtang abot ha. Amahan mo lang itnon, buhi ng mga Dios. Dining kahaponon, salamat sa imong pulong. Balang Espiritu, salamat kanimo. Salamat sa imong presensya, amahan, nakasamong taliwala karon. O salamat kay Ginoo nga kini nga mensahe nangamuyo ko amahan nga mulugdag ni sa kasing-kasing namo, Lord. Kay aron do na mi gahom, Lord, sa pag-alagad kanimo. Do na mi wala mi kahadlok, amahan, tungod kay dunay kasiguruhan among kaluwasan. Akong hangyawan ang matag-usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, talk to the Lord, pasalamati ang Ginoo sa kasiguruhan sa imong kaluwasan. Hangyo ang Ginoo nga mualagad kaniya kay doon na kay freedom sa imong fear, sa imong kahadlok, tungod kay sigurado ang imong
kinabuhing walay katapusan diya sa Ginoo. Let's do it. Amahan na mo langit nun, buhay na mo nga Dios. Salamat kayo sa imong mensahe, Lord. Salamat kay Amahan sa imong mga anak nga ako nagtuo, Lord, nga imong gipasabot nining imong pulong. Nga ikaw nga among magbalantay. Magbalantay ka nga wala na'y makakuha ka namo diha kanimo. Tungod kay ang among kaliwasan, ang imong magbalantay, double garrison. Amahan ako nga langit noon, wala ako kahibalo sa mga isulti sa imong mga anak, kanimo karong kahapon noon. Apan nasayod ko, Lord, nga ikaw nining kahapon noon, naminaw sa matag usa ka namo. Namuyo ko kanimo, Amahan, nga ang matag usa, Lord, dungga sila, Amahan, sa tinguha silang kasing-kasing nga ana sa imong kabubuton. Isip imong tahasan pagdumala dinhi mga katawhan, Lord. Ako nangamuyo nga ikaw nga among Dios makagahom magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, ako nangamuyo nga ikaw nga Dios nga gamhanan the entire universe maghimo sa imong naong nga magsidlak na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga sa matag usa. Katulo, Amahan, ako nangamuyo kanimo, Dios ka nga manggihatagon, Dios ka nga maoy tag-iya the entire universe nga magmaya ang imong panagway nga sa matag usa ug mohatag sa matag usa ug kalinaw. Labi na nining katapusan mga adlaw, Lord, ligula ang pagtuo sa imong mga anak, Lord. Samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik, tigaay may kasing-kasing, Lord, nga babinantayon. Tigaay may patience, Lord, nga matod pa nimo. Patience is waiting and with happiness. Magbantay may kanimo sa pagbalik, Lord, uban sa mong kalipay. Amahan na mo langit nun, akong ipangamuyo kanimo, Ginoo. Nakinay mensahe, baluro na mo sa mong pag-uli karong kahapon nun. In Jesus' name, Amen. Guys, salamat sa pulong sa Ginoong nawali karon. Salamat sa itong pastor, amen. Magalang sa pagtapos, akong hayo na matagusa, let's all rise. As we sing our last song, we're going to sing My Savior's Love. Okay, first stanza. Ready, sing. I stand amazed in the presence of Jesus of Nazareth and wonder how He could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Verse 2. For me it was in the garden, He prayed that my will but thine. He had no tears for His own wounds, but sweet drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Last verse. When with a ransom in glory, His face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful
is my Savior's love for me. Okay, alang sa pagtapos, akong hayon sa Brother Jimbot, alang sa pagampo. Magampo ta, amahan mo lang itong Diyos, kumbalan ng magam. So, tanang Ginoo Lord, salamat sa imong kayo, Ginoo, sa matag sa kinabuhi. Salamat, amahan, sa among panimbahon, Ginoo Lord, Ginoo nagpadaugon. Salamat, amahan. Ikaw, Ginoo, naghahatag, Ginoo, panalangin, Ginoo, og kaalam sa mong Sunday school teacher. Bisan pa, Ginoo, sa mong pastor, sa pagbahin-bahin sa mong pulong, o dako ang pagpasalamat diya kanimo. Sa mga Kristohanon naman, nga niya karon naman, naguban ka na mo sa mong panimbahon. And Lord, salamat, Ginoo, sa ulan, sa kainit sa adlaw, bisan pa man sa hangin. Salamat, amahan, nga ikaw, Ginoo Lord, nag-provide ka namo sa tanan namong mga gikinahanglan, bisan pa, Ginoo, sa mga wants, amahan, nga naa sa among kasing-kasing, ikaw, Ginoo Lord, just nagatagbo nini. And Lord, we pray, dear Father, as we go on through the week, ikaw, amahan, magaproteksyon sa matag usa, labi na, Ginoo, kining hulga, Ginoo, sa panahon, kining nagsingabot, Ginoo, nga bagyo, ikaw nasayod, amahan, nga duna na ikaw plano, Ginoo, sa matag usa kinabuhi. We pray, dear Father, nga tagay kami Ginoo og kaalam, amahan, nga masabtan, Ginoo namo yung plano, Ginoo, sa kinabuhi. And Lord, we pray tagay kami Ginoo og madinawaton ni espiritu, labi na, amahan, sa espiritu sa pagsalig di kanimo 100%, dear Lord, nga kung unsa man, Ginoo, imong plano sa mong kinabuhi, Ginoo Lord, mo ay matuman. And we pray, dear Father, as we live, among pag-ampod di kanimo, mahan, nga ang imuhang glory, Ginoo, makitaan sa matag usa kinabuhi, amahan, gikan sa mga silingan, sa mga kauban, Ginoo, sa trabaho, bisan pa man sa mga tao, Ginoo, nga matagbo, Ginoo, sa matag adlaw, among pag-ampod di kanimo, mahan, nga sila mapanalanginan pinagi sa kinabuhi. Lord, himuha kami, Ginoong sumbanan, amahan, nga ikaw, Ginoong mahimaya, Ginoo, sa matag usa kinabuhi. Guys, we pray. Amen.